So yung ating lesson tonight ay mula sa John 6:41 to 71. So medyo mahaba-haba ito. Pagka pinutol natin kasi mapuputol din yung takbo ng kwento, kaya isagad na natin para maunawaan natin yung kung papaano usapin or usapan nila. Basahin natin. Simulan natin sa verse 41. Sabi dito, "So the Jews grumbled about him because he said, 'I am the bread that came down from heaven.' They said, 'It is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How does he now say, I have come down from heaven?' Jesus answered, 'Do not grumble among yourselves. No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day. It is written in the prophets, and they will all be taught by God. Everyone who has heard and learned from the Father comes to me. Not that anyone has seen the Father except he who is from God. He has seen the Father. Truly, truly, I say to you, whoever believes has eternal life. I am the bread of life. Your fathers ate the manna in the wilderness and they died. This is the bread that comes down from heaven so that one may eat of it and not die. I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I will give for the life of the world, my flesh." Stop muna tayo doon, sabi ni Kibuloy. So, yun yung sinasabi ni Jesus na dung sa nakaraan nating napag-usapan, yung kausap niya yung mga Hudyo. So, nandun sila sa sinagog sa Capernaum. Pagka sinabi mong sinagog kasi, hindi po pwedeng pumasok doon yung mga hintil. Pwede sila yung mga proselyte Jews. Oo, exclusive yung mga sinagoga sa mga Hudyo. Kaya yung audience ni Kristo dito ay mga Hudyo. Ito yung mga Pharisees, mga Sadducees, at saka yung mga iba pang Hudyo. At saka yung mga proselyte Jews na sinasabi na pagka sinabi na proselyte ay yung mga hentil na naging Hudyo, yung adopted ng mga Hudyo. So, yun yung setting nila. So, nasa usapan nila yung tungkol nga dito sa mga claims ni Hesus Kristo. Idudugtong lang natin yung ating usapan ngayon sa nakaraan. So, yun nga, hinahanap nila si Jesus at natagpuan nila sa Capernaum. Umaasa sila na bibigyan nga sila ng tinapay. Kaya lang, iba yung sinasabi ni Jesus. Kasi siya yung bread of life nga. At siya yung eternal na life-giving bread. Na sinasabi ng mga Hudyo na bigyan nyo nga kami niyan, di ba? Sabi nila. Para hindi na sila hindi sila gugutom, hindi na sila rin magtatrabaho, aasa na lang sila sa bigay ni Kristo. Tapos, iba pala yung sinasabi ni Kristo kasi hindi nila naunawaan yung meaning noon. Ito yung sinasabi natin na metaphor. So, yung claim ni Kristo na yun na the bread of life at saka yung true drink from heaven, sabi niya rin sa verse 51:53 to 58, natatandaan ninyo yung sinabi niya rin dun sa Samaritan woman doon sa balon, di ba? So, parehas dito yung pagkakasabi ni Kristo na naiba nga lang. Drink yung doon, yung eternal din yung drink doon sa Samaritan woman, eternal bread din yung sinasabi niya dito. So nagtataka sila kung bakit sinasabi ni Jesus. I mean, nagki-claim kasi siya na siya nga yung galing sa Ama. Kaya naman yung sinabi nila sa verse 42, di ba ito yung anak ni Jose at saka ni Maria na ating kilala? Bakit ganito yung pinagsasasabi niya?
Tapos sumagot si Jesus, "No one can come to me unless the Father who sent me draws him. I will raise him up on the last day." Tapos binanggit niya yung it is written in the prophets sa verse 45, ito ay hango sa Isaiah. So yun sinabi ng mga prophets na ito yung mangyayari at gagawin ng Mesayang darating. Kaya nga sa nakaraan din nating topic ay gusto nila ngang maging hari na si Jesus kasi ang alam nga nilang Mesaya parang political leader. Hindi nila inaasahan na ganito pala magsalita yung Mesayang sinasabi ng mga prophet. Na ang alam nila ay siya nga yung savior mula dun sa kanilang kahirapan. Di ba nga sinakop sila ng mga Romano at naghirap sila under the Assyrian Empire, sa Babylonian Empire dahil din sa katigasan ng kanilang ulo. Kaya umaasa sila na itong Mesayang darating ay parang si Moses nga na hinango sila mula sa slavery sa Egypt. So, yun yung kanilang perception. Kaya lang, nung dumating si Jesus, iba. Kaya ito yung reaction nila na, hindi ba't ito yung anak ni Jose at saka ni Maria? Bakit ganito siya magsalita? Tapos sumagot nga si Jesus, sabi niya, "Truly, truly I say to you," sabi niya dito, "not that anyone has seen the Father except who is from God. He has seen the Father." So, inulit niya ulit ito, pagka inuulit, ang ibig sabihin nun, may gusto siyang bigyan ng emphasis. So, sabi niya, walang nakakita sa Ama, kundi yung galing sa Ama. So, ibig sabihin nun sa pangunawa ng mga Hudyo, ini-equal niya, nagkiklaim siya ng equality kay Yahweh. Do not grumble among yourself, sabi niya. Kasi nga, alam niya rin kung bakit sila nagkakaganon. Kasi sabi niya, it is the Father who draws people to Jesus. Yung mga tao naman, yung mananampalataya talaga kay Jesus ay sila yung taong hinatak ng Father para pumunta kay Jesus. Medyo complex itong usapin na to. Kasi nagkiklaim si Jesus na God. Tapos etong ang Father ay siya yung nagbibigay ng mga tao kay Jesus. So, may kinalaman din pala ang Father dito sa Messiahship na sinasabi nga ni Jesus sa pagiging Savior. So, hindi lang si Jesus mismo ang nagkiklaim, kundi ikinokonek niya yung sarili niya doon sa mga sinabi nga ng prophets na sinabi rin ni Yahweh sa mga propeta. So, yun yung point ni Jesus. Kasi, alam nila yung alam nila yung prophets, alam nila yung Old Testament books na yan. Bihasa sila noon. Kaya, ito nga yung sinasabi ni Jesus, hindi nila inaasahan na ganun. At isa pang claim ni Jesus ay He gives eternal life to everyone who eats His flesh and drinks His blood. Alam din nila na metaphor ito, na everyone who eats His flesh and drinks His blood will have eternal life. So, ang sinasabi ni Jesus, kung sino nga yung manampalataya sa Kanya. So, yung Kanyang analogy or yung Kanyang metaphor ay personal. Kasi, hindi ko naman po pwedeng ikain kayo eh. Kasi ako lang yung makikinabang na mabubusog. Magugutom pa rin kayo. Ako rin yung masasatisfy pagka uminom ako ng tubig, hindi kayo. So, yung analogy ni Jesus dito, napaka-personal. Kasi hindi mo siya po pwedeng isali yung mga kasama mo. Kaya sa atin ngayon, ang salvation ay personal. Pero dito sa mga Hudyo, ang alam nila, dahil nga lahi sila ni Abraham, pagka may Mesayang darating, lahat sila ligtas din. Kaya sabi ni Paul din sa argumento niya doon sa Romans na not all Israel are Israel. Kasi nga itong salvation na ini-offer ni Jesus ay
very personal siya. Kamukha nga ng bread at living water or yung maiinom. Sa application naman natin sa atin ngayon, hindi porket sumali ka sa isang simbahan pagka naligtas yung katabi mo ligtas ka rin. Hindi siya ganon. Kaya very revolutionary itong claim ni Jesus. Tatay at anak, hindi po pwedeng manampalataya yung tatay tapos bit-bit niya yung anak niya. Kailangan manampalataya din yung anak para pareho silang ligtas. Kasi nga, ito yung sinasabi ni Jesus na everyone who eats His flesh and drinks His blood ay magkakaroon ng eternal life. Ngayon, kung sasabihin mo sa kasama mo na, ikaw na lang tapos isama mo ako pagdating ng panahon, hindi po pwede yon. So, personal personal commitment din or personal faith din dito sa offer ni Kristo. At hindi rin ito yung i-correct din natin yung sinasabi ng mga Roman Holy Communion nila na hindi ko alam kung familiar kayo doon na pag daw kinuha mo yung bread na ini-offer ng priest ay ito nga ay body ni Kristo. Yung tinapay nagta-transform siya na as in katawan ni Kristo mismo. Tapos kakain ka ng kakain noon para ikaw ay magkaroon nga ng buhay na walang hanggan. Kaya lang, ang problema naman doon, hindi siya literal. Kasi dito sa sinasabi ni Kristo, alangan naman yung pagkaintindi ng mga Hudyo, kakatayin siya, tapos kakainin nila isa-isa. So, ito yung ito yung medyo magulo rin yung paliwanag nun sa Roman Catholics, yung sinasabi nilang transubstantiation. Na ito nga, nagiging literal na flesh yung tinapay or yung ostia at nagiging literal din yung wine na pari lang naman ang iniinom. Pero yung offer ni Jesus dito, everyone. Kung sino yung may gusto. Bakit ganon? Kung sakaling ang totoo yung sinasabi ng mga Roman Catholics, bakit pari lang ang umiinom ng wine nila? Tapos yung binibigay sa mga tao ay ostia lang. So, doon pa lang may question na ako personally sa ganun. Pero, hindi rin ako naniniwala na nagiging totoong katawan ni Kristo yon. At ang isa pa, di maging cannibal ka pagka ganun. Kumakain ka ng tao. Kumakain ka ng laman ng tao. So, hindi siya So, ito yung sinasabi natin na metaphor. Yung ginamit niya yung literal na bread na nagpapakahulugan na ganun yung mangyayari sa kanya at saka sa tao. Isa pa doon na problema doon sa mga pagka ito yung claim ng mga Catholics ay hindi pa naman nangyayari yung dito yung Last Supper. So, hindi siya po pwedeng sabihin na literal ngang nagiging katawan ni Kristo yung tinapay. Although nagpapakita ito yung mangyayari nga sa future na 'di ba magbibilin siya na do this in memory of me doon sa Last Supper nila. Pero hindi ito yung hindi pa nai-institute dito yung Holy Communion. Isa pang claim ni Jesus ay He came from heaven. Mabigat ito para sa mga Hudyo kasi nga ang inaasahan nila na came from heaven ay si Yahweh mismo at hindi siya tao or at saka hindi siya ganun. At saka kung tao man yan, kamukha rin ni Haring David na makapangyarihan, na may sinasabi, na may katungkulan na mataas na
tatalunin niya nga yung mga sumakop sa kanila at hindi siya yung Jesus na itong pinag-usapan natin na para siyang maamong tupa na pwede siyang sigaw-sigawan, pwede siyang laitin, yung ganon. So, malaking pagkakaiba yung expectation nila dito sa reality na sinasabi ni Kristo. And then, ang sinabi pa ni Kristo, it is the Spirit who gives life. Doon, kung itutuloy natin doon sa ating binasa. Magkakadugtong kasi ito, inulit kasi ni Jesus din doon sa mga sinabi niya na, ito nga, true drink at true blood. Na ipinapaliwanag din ni Jesus dito na kung papaanong ako ay connected sa Ama, ganun din yung mangyayari na itong mga kakain sa aking katawan at iinom sa aking dugo ay connected din sa akin. Yun yung isang explanation ni Jesus kung papaano nga magiging effective sa isang mananampalataya itong sinasabi niya sa verse 53 na truly, truly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Kaya outside of Christ, walang life. Yun yung ang sinasabi dito ay double negative. May unless nga at saka no life in you. So yun yung unless. Paano ba to sasabihin sa Tagalog yung unless? Hindi ko alam. Hindi ko maalala. Na may kondisyon. Para magkaroon ka ng eternal life, kailangan kainin mo at saka inumin mo yung ini-offer ni Kristo. May kinalaman din ang God the Father dito kasi nga siya yung nagdodraw or siya yung naghahatak ng mga tao para pumunta kay Kristo. Ayon sa verses 37, 44, 45 at inulit niya ulit sa verse 65. And then, sabi dito, for my flesh is true food and my blood is true drink. So, ilang beses sinabi ni Kristo na ganun. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood abides in me and I in him. Nakikita niyo yung personal na connection nito. Kaya maririnig din ninyo na yung sinasabing salvation ay personal relationship. Dahil sinabi ni Jesus na whoever feeds on my flesh and drinks my blood abides in me and I in him. Paano si Jesus na nasa inyo? Through the Holy Spirit. Kasi sabi rin niya dito na dag tayo dun sa verse 63 na it is the Spirit who gives life. The flesh is no help at all. The words that I have spoken to you are spirit and life. So itong sinasabi ni Jesus nagbibigay ay siya nga itong life, ay siya nga rin yung spirit. Pero sinabi rin ni Jesus na yung spirit ang nagbibigay ng buhay. So nakakalito to kung ito yung ito yung complexity ng Trinity. Makikita ninyo na may yung drawing of people to the Son ay yung Father. At ito naman si Jesus ay nagbibigay din nga ng eternal life through His blood and flesh. At saka si Jesus din mismo ang nagsasabi na Spirit ang magbibigay ng life, pero sinabi rin ni Jesus na yung kanyang sinasabi, yung kanyang salita ay siyang Spirit at life din. Mauunawaan lang natin ito pagka may concept tayo ng Trinity na sinasabi natin noon pa. Na sa oneness naman, sa yung sinasabi nilang ang Diyos ay Diyos Ama, siya rin ang Diyos Anak, siya rin ang Espiritu. Kasi ganito nga, complex nga yung sinasabi. Kasi unang-una, yung Father ay equal ng Son. At saka yung Son naman, si Hesus Kristo nga, siya yung Spirit at ay yung kanyang salita ay Spirit at siya rin yung nagbibigay ng buhay. Tapos merong Spirit na nagbibigay din ng buhay. So sinasabi nila,
pare-pareho siguro to. Kaya lang may verses din kamukha nun sa baptism ni Jesus na magkakaiba rin yung role na kanilang ginagampanan. So, equal sila pero may mga differences din. So, yun yung yung complexity ng Trinity. Kaya ang ginawa ng mga theologians, hindi po pwedeng isa lang ang Diyos na isang katawan lang siya. Kasi itong ang Jesus, nagkiklaim siya na siya rin ay equal sa Father. Kasi nga sabi niya, walang nakakita sa Ama, kundi yung galing din sa Ama. Na siya nga, na-connected nga siya sa Ama. So, nakukuha niyo yung concept nito na Trinity lang ang magpapaliwanag nung ganitong pare-pareho sila, kaso magkakaiba rin yung kanilang role. Sa naman, sa nagsasabing mas mababa daw si Kristo kaysa Diyos Ama, questionable din yun kasi itong mga Hudyo, alam nila na si Jesus nga ay ini-equal niya yung sarili niya sa Ama, at ito nga yung kung bakit siya gustong patayin kasi nga ginagawa niyang siya ay Diyos din. So malaking kasalanan yun sa mga Hudyo. Yun yung sinasabi nilang blasphemy, yung ipapantay mo yung sarili mo sa Diyos. Na yun yung dahilan kung bakit nila ipinako si Jesus. And then, ito namang spirit who gives life na sinasabi rin ng iba na force lang daw. Hindi rin po pwede kasi ito yung magko-convict din sa tao na mag-repent. May feelings din yung espiritu. So, kung isang force lang siya or isang puwersa lang, parang kuryente or hangin, bakit siya masasaktan? Bakit niya alam yung kanyang ginagawa? Babalikan natin yung ating binasa. Paulit-ulit yung sinasabi ni Jesus na whoever feeds on my flesh and drinks my blood abides in me and I in him. As the living Father sent me and I live because of the Father. Whoever feeds on me, he also will live because of me. This is the bread that came down from heaven, not like the bread that the fathers ate and died. Whoever feeds on the bread will live forever. So, ilang beses inulit ni Jesus na ito, ako yung living bread, ako yung living water, na lahat ng kakain sa akin or wag na natin gamitin yung kakain kasi para tayong cannibal Yung lahat ng maniniwala kay Jesus at sa mga sinasabi ni Jesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At uulitin ko mga kapatid, ito ay personal. Kaya very revolutionary itong claim ni Jesus na ayaw pakinggan nitong mga Diyo. Kasi nga, ang katwiran nila, kung babasahin pa natin yung mga susunod na mga chapters, ay lahi nga naman sila ni Abraham. So, yun ang kanilang ipinagmamayabang. Lagi nilang sinasabi na sila yung chosen nation. Totoo naman na chosen nation sila. Kaya lang, dapat maniwala sila nga sa kay Jesus para sila ay magkaroon ng eternal life. Ayon dun sa claim din ni Jesus mismo na sinabi rin ng mga propeta noon pa. At ituloy natin sa verse 60. When many of his disciples heard it, they said, "This is a hard saying." So, yung ibig sabihin ng disciple, yung mga taga-sunod. Kaya, hindi lahat ng nagsasabing sila ay Kristiyano nga. May false disciples at saka may true disciples. At alam ni Jesus kung sino yung mga naniniwala at saka sino yung mga hindi. Yung peke. Unang-una, napag-alaman natin ng mga
last discussions natin na si Jesus ay omniscient din. Dahil nga, Diyos siya. Kilala niya kung sino yung mga tao na ibinigay sa kanya ng Father. At kilala din niya kung ano yung mga tao na binuhay ng Holy Spirit, na nag-impart ng Spirit, living soul sa mga tao through the Holy Spirit. Kasi nga, ang Spirit naman ay nagbibigay din ng buhay. So yung Father nagbibigay ng buhay, 'di ba, sa creation, sa yung nagbuhay kay Adam. Yung Son nagbibigay din ng buhay, yung Spirit nagbibigay ng buhay din. So lahat silang tatlo nagbibigay ng buhay. Pero sino talaga sa kanila kaya sa tingin ninyo? Lahat sila kasi, 'di ba? Kaya ito dito natin mapapatunayan na totoo din yung Trinity. Kasi kung mas mababa ang Holy Spirit, bakit siya magbibigay din ng buhay? Bakit may kapangyarihan din siya na magbigay ng buhay? Na ibig sabihin nun, kaparehas din ng Father na may kapangyarihan din. Tapos sinabi ni Jesus naman na hindi siya nag-share ng glory sa kung sino man. Pero dito sa usapan natin na to tungkol sa eternal life ay nag-share siya ng glory. So anong conclusion na makukuha natin doon? Nag-share siya ng glory kay Jesus at saka yung kay Holy Spirit kasi ibig lang sabihin nun, kapareho niya sila. Kasi ayon sa Isaiah, I will not share my glory to anyone. Sabi niya ganyan. Pero dito, pareho sila ng kapangyarihan. At sila nagbibigay ng buhay. Ayun yung dahilan kung bakit nabuo yung konsepto ng Trinity. At ito rin, si Jesus, kung Diyos lang ang nakakaalam ng lahat, bakit si Jesus kilala niya rin kung sino yung mga nananampalataya sa kanya at kung sino yung hindi? At kasama si Judas noon. Kilala niya kung sino si Judas. Pero pinili niya pa rin para nga magawa rin yung kagustuhan ng Ama, yung will of the Father na sinasabi niya. At yun nga, yung inialay niya ang kanyang buhay, inialay niya ang sarili niyang buhay para lahat na mananampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Makikita natin dito sa susunod na mga verses sa sundan ninyo kung may Biblia kayo dyan, 60, na when many of his disciples heard it, they said, "This is hard saying, who can listen to it?" But Jesus, knowing in himself, ito yung omniscience na sinasabi natin, yung kanyang makapangyarihang pagkaalam, that his disciples were grumbling about this, said to them, "Do you take offense at this? Then what if you were to see the Son of Man ascending to where he was before?" So kung no-question nga nila yung claim ni Jesus na galing nga sa Ama. Pero sabi naman ni Jesus, paano kung makita nyo rin ako na babalik kung saan ako nang galing? At eto nga ay napatunayan sa Acts. Nung bumalik si Jesus, di ba, nakatingala yung mga tao sa kanya at sinabi ng anghel na niyan din siya babalik ulit. Dito, nagpapahiwatig si Jesus kung ano yung mangyayari in the near future na siya nga ay babalik sa Ama. Galing siya sa langit, di bumalik siya sa langit, taga doon siya. Hindi naman siya talaga dito sa lupa, di ba? Nagdagdag lang siya ng katawan na human. Tingnan naman natin yung mga reaction ng mga disciples. But there are some of you who do not believe. Diba? Kilala niya kung sino yung mga hindi naniniwala sa kanya, hindi nanampalataya. Yung bang sumama sila dahil nga dun sa makukuha nila kay Jesus. Yung sinasabi ni Ate Maricel kanina na interesado lang sila dun sa pakinabang na nakukuha nila. Ngayon na naiba na yung takbo ng sinasabi ni Jesus,
mukhang aayaw na sila at umayaw na nga sila. At ito pa yung dagdag ni John dito. For Jesus knew from the beginning who those were who did not believe and who it was who betrayed him. Si Judas na magbibitray nga kay Jesus. And idinugtong ni Jesus din, this is why I told you that no one can come to me unless it is granted him by the Father. So, dito sa sinabi ni Jesus, may kinalaman ang Diyos Ama sa mga taong tunay na nanampalataya kay Jesus. It is granted him by the Father. So, parang ibinilin ng Ama dun sa isang tao na pakinggan mo tong gospel. Kasi itong gospel nga ay paraan kung papaano naman matatawag nga yung mga mananampalataya kay Jesus. So, hindi na wawala yung sovereignty ng Diyos at saka yung human responsibility din. Kasi hindi po pwedeng tawagin ng Diyos tapos hindi ka maniwala. Na ito nga yung lahat ng tinawag ng Diyos, Ama, ay maniniwala kay Kristo. Yan yung sinasabi ni Jesus sa verse 65. And then, after this, many of his disciples turned back and no longer walk with him. Na kilala talaga kung sino yung mga disipulo niya, yung tunay at saka yung mga false. Yung mga interesado lang dun sa binibigay ni Jesus, yung ito nga, sabi ko dito sa sinulat ko, they are only interested in the immediate benefit. Ang hirap naman nawain yung sinasabi nyo Di malis na lang kami, yung ganon. Na they will soon live and obeying, trusting Jesus becomes difficult. This is hard saying. Who can listen to it? Sabi nilang ganon. Hirap naman unawaan yung pinagsasabi mo. Tapos sa susunod na verse, sa verse 66, umalis na sila. So, sa atin, sa application natin naman ngayon, di ba may mga taong para silang tunay na mananampalataya din. Kaya lang, dumating yung mga pagsubok ng buhay, hindi na sila bumalik. Tapos, minsan nga, sila pa yung nagsasabi, hindi naman totoo pala yung sinasabi ng Jesus na yan. Ay mga kilala ba kayong ganun? Hindi na sila talaga bumalik. Ayaw na nilang maniwala sa sinasabi ng Biblia. So, yun yung mga sinasabi rin sa parable of the sower na sila yung mga nandun sa mga batuhan na tumubo pero pagdating na matinding araw, nalanta agad sila. So, yun yung mga false disciples. Umaalis sila. Tatak naman ng true disciples, parang si Pedro. Tuloy natin. Sabi ni Jesus doon sa kanyang mga disipulo, doon sa kanyang mga apostol. So, Jesus said to the 12, do you want to go away as well? Ito si Peter. Itong gustong gusto ko kay Peter Mabilis sumagot Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Mababasa rin to sa Matthew 16:16 at 14:33 na sinabi ni Pedro na you are the Son of the living God. So, unti-unting nasasaksihan ni Pedro kung sino si Kristo at yung authority ng salita rin ni Kristo. So, sumagot si Pedro, sabi niya, saan pa kami pupunta? Nasa inyo nga yung eternal life. We have believed and have come to know. Ito, nakilala namin at nalaman that you are the Holy One of God. So, makikita natin na yung true disciple or follower ay denying the self and carrying a cross daily.
kamukha ni Pedro, 'di ba mangingisda siya, negosyante rin siya. Kaya lang iniwan niya nga lahat yung kaniyang mga ginagawa at sumunod siya kay Jesus. Dahil nalaman nga nila na mas higit pa pala yung ini-offer ng Diyos through Christ kaysa dito sa kung ano ang meron sa lupa. Kaya magandang maunawaan nating maigi kung ano talaga yung promises din ng Diyos tungkol sa salvation na ini-offer ni Kristo. Kasi kung unawaan natin kamukha ng pagkaunawa ni Pedro, hindi talaga tayo aalis. Kasi na kay Jesus isang ka pa. Another characteristic of true disciples ay they will stay, never turn back. They are loyal or faithful, and then they will persevere. Yung mananatili, di ba may kanta na ganun, mananatili talaga yung mga anak ng Diyos kahit ano pang mangyari. Kasi nga may Holy Spirit nga sa kanila na nagbigay ng buhay. At pinangako rin ni Jesus na lahat nga ng kakain dito sa bread of life na to ay makikipisan siya mismo sa tao na yon. I will be in him. Sabi niya ganon. So kasama natin si Jesus. Kaya naman tayo nagtatagal kasi kasama nga natin si Jesus, kasama natin ang Holy Spirit. Ngayon kung ang taong wala ang banal na espiritu, bibigay yan talaga. Minsan iniisip ko, pagka yung mga taong ayaw na talaga, sabi ko siguro hindi to tinawag lang. Pero hindi ko rin iniaalis yung another aspect na siguro hindi pa panahon para magkaroon nga siya ng spiritual awakening. Kaya hindi ko rin iniaalis sa aking isipan na hanggat buhay ang tao, may pag-asa. Kasi unang-una, hindi ko alam kung ano yung tingin ng Diyos sa kanila. Ang atin lang, ituro kung ano yung sinasabi ni Kristo, ituro kung ano yung sinasabi ng Biblia, tapos bahala na ang Espiritu Santo na mag-convict doon sa tao. Pero yung sasabihin natin na, ay, hindi ka naniniwala, tsak sa impyerno ka na pupunta. O pwede tayong magbigay ng warning, pero yung i-condemn natin yung isang tao, mukhang hindi yon kasi hindi tayo Diyos eh. So, dito kahit may perception na tayo tungkol sa mga hindi mananampalataya, wag nating gawin yung sa Diyos lang ang alam natin na may karapatan na gumawa. Kaya kahit yung mga sinasabi nating nag-backslide, ang sa akin lang personal na conviction, siguro panahon din para yan ay bumalik. Hindi yung sinasabi ng iba na pagka hindi ka kasama sa simbahan namin, hindi ka ligtas. Hindi yon yung sinasabi ni Jesus dito. Personal nung sinasabi ni Jesus dito na personal relationship. At ito ay minsanan din. Hindi siya yung linggo-linggo ka dapat mag-communion para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Nakamukha ng mga tinuturo ng mga Katoliko na yun nga raw ay nagbibigay buhay yung ostya na yon. Mukhang hindi umaayon yun sa sinasabi ng Biblia eh. Tingnan natin yung huli, sabi niya, did I not choose you the 12 and yet one of you is evil? He spoke of Judas, the son of Simon Iscariot, for he, one of the 12, was going to betray him. So, isang patunay ito na alam ni Jesus kung sino-sino yung mga kasama niya. Kung sino-sino yung mga tao. Siyempre, Diyos nga siya. Kasama siya sa naglalang din ng tao. Hindi nga lang natin maintindihan talaga kung bakit naglalang siya ng tao na alam naman niya na sa impyerno pupunta. Yun yung malaking kong tanong na hindi ko rin alam sagutin.
Pero yun nga, nagpapakita rin yun na ako ay tao lamang at hindi ako ang Diyos. O sa mga ganong limitasyon ng ating pag-iisip, doon din papasok yung faith na hindi man natin maintindihan kung ano talaga yung purpose din ng Diyos sa mga pupunta ng impyerno, pero magtitiwala tayo sa Diyos na alam niya ang kanyang ginagawa. Dito sa exclusive, itong sinasabi natin, yung, kaya nga si Jesus lang ang kaligtasan talaga eh. Jesus is the only answer to mankind's spiritual need. Ayon din dun sa sinabi ni Kristo. At eternal life is found only sa commitment kay Jesus din. Hindi ka po pwedeng committed ka sa simbahan tapos aasa kang maliligtas ka pala. Kasi maraming ganyan eh. Kawawa naman sila, kamukha ng mga iglesia ni Kristo na perfect attendance sila. Tapos tithes naman talaga naman stricto sila. Tapos ang alam nilang kaligtasan, yung pagsali sa ganon. Hindi yun yung sinasabi ni Jesus. Kung meron sana ang totoo, dapat lahat ng Hudyo ligtas. Kasi unang-una, sila nga ay chosen nation ng Diyos, ni Yahweh. Pero bakit sinasabi ni Jesus na everyone who drinks my blood or eat my bread? So, kung hindi mo kakainin yung sinasabi ni Jesus, wala kang kaligtasan. Personal itong kaligtasan na to. Hindi siya yung grupo na sumali ka sa isang organisasyon or sumali ka sa isang relihiyon tapos ligtas ka na rin as long as ginagawa mo yung sinasabi ni pastor or ginagawa mo lahat nung sinasabi nung sino mang ministro or pare. Tapos wala ka palang personal na relationship kay Kristo. Sayang yung commitment mo sa simbahan or sa tao na yun. Kasi nga, kay Jesus lang dapat yung commitment. Kasi siya rin yung nag-offer ng eternal life. Okay? Another thing is spiritual life comes only when the Holy Spirit imparts Christ's life to the believer. Ito yung sinabi natin kanina na Holy Spirit gives life, Christ also gives life, tapos yung Father naman yung draws people to Christ. So, doon sa salvation, hindi pala Father lang ang may pakana noon, kundi sila pare-pareho. Alam na alam ni Jesus yun kung sino nga yung mga tunay at saka yung peke. Kung ano yung mangyayari sa mga susunod pa. Dito sa nabasa natin, alam ni Jesus kung sino yung tunay at saka sino yung mga peke. So, pagka may mga bago tayong katuruan, konsultahin ninyo ang Biblia kasi ang Biblia lang ang tanging makakasagot sa mga tanong natin. Ngayon, kung hindi kayo kumbinsido na ganun yung sinasabi ng Biblia, pwede namang hindi maniwala. At ako ay naniniwala na lahat ng anak ng Diyos, binigyan niya sila ng Holy Spirit para nga magpaliwanag at kasihan itong mga anak niya na i-discern or maunawaan kung ano yung katotohanan at malaman din kung ano yung mali. Magkaroon sila ng discernment at nang hindi sila maligaw. At asa kayo na makapangyarihan ang Diyos, makapangyarihan ang banal na Espiritu. At nangako nga si Jesus na bibigyan lahat ng sumusunod sa Kanya, bibigyan sila ng eternal life. Wari, babawiin niya yun. Nangako, tapos laban bawi, ganon.
Hindi ako kasi may nagtuturo din na nawawala daw yung salvation. Pero sabi ni Jesus, never eh. Eh di pagka never, di never. Nangako pa siya na I will raise him up on the last day. Eh di, bubuhayin niya talaga kung sino yung kanya. At saka sinabi rin sa Ephesians na they are sealed by the Holy Spirit. So, ano yun? Tatanggalin niya yung seal niya, ganon? Although ito nga yung pinag-usapan din natin sa mga tanong mo Ate Maricel ay secondary issues lang yun. Pero, lagi nating tatandaan na pagka sinabi ni Jesus, totoo. Kasi yun din yung sabi niya. Siya yung spirit, siya rin yung life. At siya yung truth. Kaya pagka sinabi niyang bibigyan ka ng buhay na walang hanggan, edi yun. Ang atin lang naman paniwalaan yung sinasabi niya. So, ito yung ating reflection.